Isa mapagpalang oras ng pagbati ang aking pinapaabot sa inyo, mga gilim namin mga taga-subaybay. Mga minamahal namin ng mga kaibigan na laging umaantabay sa ating programa. Kumusta kayong lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Arsenal, na bumabati sa inyo ng isang maligayang oras ng panunood. And of course, hindi ako nag-iisa sapagkat sa programang ito, sa segment na ito po ang first episode ng ating segment na Heal Thy Lifestyle o Heal Thy Lifestyle. Of course, kasama natin ngayon ang atin po ang Director ng Health Department sa South Central Luzon Conference. Walang iba kundi si Pastor X. Pirijon. Hello everyone! Tunay po na napakaganda ng umaga natin ngayon at isang malusog na pagbati ang akin pong ipinararating sa lahat. Sa ating pong mga viewers, sa mga ating tagapakinig, sa ating mga kaibigan na ngayon ay patuloy na sumasabay-bay mula po sa Health Department ng South Central Luzon Conference ay mainit po ang pagbati sa inyo pong lahat. Magandang umaga. Ayan, salamat Pastor XP. Of course, mga minamahal, yamang itong ating programa ay inilunsad ang Heal Thy Lifestyle, Pastor, Yes. para mapakinabangan at maging pagpapala sa ating mga kapatid at sa ating mga lokal na iglesia. Nakikiusap tayo na sa lahat ng ating mga viewers, inyong i-share ang ating live. Share nyo po sa ating mga local churches, sa inyong mga timeline, sa inyong mga friends, upang sila din ay makinabang sa mga magagandang pag-uusap tungkol sa pangkalusugan kasama ang ating health director. And of course, samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa magitan ng ating panalangin. Hilingan natin si Pastor XP. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, isa pong napakagandang pagkakataon para sa amin ngayong umaga. Yes, Lord. Na kayo na aming pinaglilingkurang Diyos na siyang may-ari ng aming buhay, maging ng aming kalusugan, ay pinasasalamatan sapagkat sa araw-araw ay kasama po namin kayo. At ngayon ay isang tagpo para ngayon na kami ay makapagbahagi ng may kinalaman sa kalaman ng pangkalusugan. Yes, Lord. Inyo kaming patnubayan at ang programang ito nawa ay maging daan ng marami sa amin na kami po ay maging masaya at maligaya ang aming pamilya at kami maglilingkod na may kaganapan sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga minamahal, ito po ang unang episode ng ating Heal Thy Lifestyle na kung saan ay ating inilunsad upang itong programa, ang segment na ito, hindi lamang ito ang unang mapapanood niyo kundi every Wednesday, Pastor. Yes po. Ay inyong masusubaybayan ito at makinabang po kayo mga minamahal. Siguro magtatanong kayo, bakit kaganda ng ating segment, ano? Heal Thy Lifestyle. Ano po? So, dahil sa ito ang ating pinag-aaralan, mayroon na kayong mga tinatawag nating hint o idea na ito'y patungkol sa pangkalusugan. Yes, Of yes. course, opo. At dahil sa ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pangkalusugan, Pastor, bakit ba mahalaga sa buhay ng tao yung pagiging malusog? Yes, Opo. opo. Tunay po na, Pastor, gusto kong pong bigyan ng malaking pagdidiin po. Opo. Ang kalusugan kasi ay privilege. Yan, ang ganda. Yan oo. po ay isang karapatan, kumbaga, Opo. ng mga nilalang na tao dito sa mundo. Ito ay kailangang bigyan natin ng kahalagahan sapagkat ito ang nagbibigay ng saya at sigla Wow. sa ating bilang isang tao. Kapag ang isang tao ay hindi malusog, Opo. ay siyempre hindi niya magagawa ang kanyang araw-araw na gawain. Correct. At ito rin ay magbibigay ng malaking kontribusyon sa ating araw-araw na buhay sapagkat kung siya'y malusog, siya'y makakapagtrabaho, makakapagnegosyo, at ang sabi pa nga ni Bay, makakapagbigay ng buwis. Ayun. Di ba? Mga malaking tulong ito sa Yes. ating pang-araw na kabuhayan. Opo. At ito ay makapagbibigay din ng haba ng buhay. Ayun, ang ganda. Isang pinakamaganda dun eh. Kapag ikaw ay malusog, hahaba ang iyong buhay. At may-enjoy mo talaga. Ayun. Lalo na tayo bilang mga mamamayan ay gusto nating ang ating buhay ay may joy yabang tayo narito sa mundong ito. At isa pa yun, makakapagbigay din ito ng kaunlaran ng bawat isa sa atin sapagkat dito kapag nagawa natin ito,
isa pa yan, Pastor, yung kagastusan natin sa ating mga hospital. Yes. Ay talagang, bagaman hindi tayo masasabing hindi magkakasakit, pero kapag iningatan mo ang iyong katawan at maging malusog, talagang Less gastos. less ang gastos Yes, natin. opo. Ang kalusugan ay isang pinaka-importanting aspeto ng buhay ng isang tao, Pastor. Yun. Amen. Thank you, Pastor. Napakaganda mga gilid ko mga taga-subaybay. Yung ipinahayag ni Pastor, gaano kahalaga ang pagkalusog sapagkat, o nga naman, pag malusog ay masigla. Siyempre. Pero pagka hindi malusog, malungkot. Yan ang katumbas yan. Sapagkat hindi mo magawa ang mga bagay-bagay. Hindi mo ma-enjoy ang iyong buhay. Di ba? Pag may mga gawain, may mga activity, hindi ka makadalo. Kung makadalo man, hindi ka makapag-participate. Yes. Kaya mang ikay may karamdaman. So nakita natin mga minamahal kung gaano kasaya at gaano kahalaga pag malusog. Dahil binanggit mo, Pastor, pag malusog, nakatutulong upang makaiwas gastos. Yes. Number one yan. At higit sa lahat ay hahaba ang buhay. Dahil pagka meron kang sakit at palala ng palala yung sakit mo, talaga. may paiksi na paiksi ang buhay. Kasi Pastor dyan, at lagi nating alalahanin, sabi nga dito, riches without good health is useless. Yun. Kahit na anong yaman mo, Correct. pero hindi ka naman malusog, useless yan. Education without good health is failure. Correct. Education without yung ating good health ay makagagawa ito ng pinakamagandang mga pangarap mo na mararating mo sa buhay mo. Ayun, ang ganda, no? Yan. Kahit gaano pala kayaman ng tao pag may karamdaman, wala ring saysay. Yes. Kahit na ikaw ay mataas ang naabot na pinag-aralan, may sakit ka naman, sayang ang buhay. Sayang ang mga natapos, dahil hindi nabigyang pagpapahalaga yung kalusugan. Yes. Kaya nakita natin una ang kahalagahan ng kalusugan, mga minamahal. Pastor, ayon sa survey, of course, sa health kasi, may mga survey ang ginagawa para at least malaman kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga pinagmulan. Ayon sa survey, ano ba pinagmulan? Bakit ang tao nagkakasakit? Ba't ang tao ay namamatay? Yes. Sangayon po sa isang survey, ito po ay inilabas po ng Almanac ng 2016. Ito ay isang pahayagan sa New York. Meron silang 8 na in-identify na yun yung mga dahilan, ugat ng pagkakasakit at dahilan na rin ng kamatayan ng tao. Actually, itong 8 ito ay nakikita talaga natin. Unahin ko yung number 8, kasi 8 yan Ang una ay ang dahilan daw ay dahil sa ipinagbabawal na gamot. Yan ang dahilan. Ang pangpito ay maaring aksidente. Pwede. O yung mga nakikita natin. Minsan pagpatiwakal o yung minsan ang bomb na baril, ganyan. Ganun ang mga number 6 po yun. Pang number 5 ay yung nakakalasong bagay. Siguro hindi natin mga pagkain hindi natin alam, pero nakakasira din yun. Yes. Nakakahawang sakit, yung pang-4. Yung pangatlo ay sa pamagitan ng paggamit ng sigarilyo. Isa rin dahilan pala yung Pastor yan. At yung ikalawa, ito talagang pangkaraniwan yan. Ito yung public number 1 na nakikita natin. Correct. Kaaway. Yung pong paggamit ng alcohol at alak. Ayun. Pero sang-ayon dito, sa ugat at dahilan ng pagkakasakit ng kamatayan ay dahilan sa hindi mabuting pagkain at kulang sa ehersisyo. Naku, matindi yan ha. Parang may malaking kinalaman. Malaking impact pala yan, factor doon sa ating mga pinagmulan ng karamdaman at pagkakasakit at maging ng kamatayan. Yes. Kaya nga sa susunod na episode natin, ipapaliwanag talaga natin itong may kinalaman nito sa nutrition, sa pagkain natin. Ayun, ang ganda pa, Sir. Parang pinapa-excite mo yung ating mga viewers, ha? Yes. Pinapa-excite mo dahil ngayon pa lamang parang gusto na nating mag-second episode. Pero dito, mga gilig ko, mga taga-subaybay, wawalong binanggit ni Pastor at nakita ko doon, ang binabanggit doon ay palalim ng palalim. No? Isa pala sa pinaka main reason bakit ang tao nagkakasakit at maaga namamatay ay dahil sa maling kinakain. At kulang sa ehersisyo. Kaya pala pag tumaba ng tumaba, parang gusto ko na magpapayat. Alam mo, ang isang maganda pa, medyo malungkot din na bahagi dito, dahil sa ganitong sitwasyon, pagkain na pinag-uusapan, meron din ditong lumabas na survey na dahil dito, ang Pilipino ay na-adapt yung mga pagkain na kumbaga dumarating sa atin na mga iba't ibang style. Bumaba din ang average ng buhay ng mga Pilipino. Can you imagine, sabi dito, ang lalaki kapag umidad ng 65, that's the time na parang
ang buhay niya ay weak na talaga. Ganun? Sa mga babae ay 72. Medyo mahaba. Para mas mahaba ang lifespan ng babae kaysa lalaki. Yun ang tingin nila. Kasi ang lalaki... Ayon sa survey. Ayon sa survey yan. Kaya parang malungkot din na bahagi na dumating sa ating puntong ito. Kaya gusto natin na talaga encourage na ang ating kalusugan ay talaga nating palagahan. Mahalagahan, yes. So, nakita natin mga minamahal no, doon sa mga may bisyo ngayon na kaibigan ninyo, Yes. ay i-share na ninyo para maingatan. Aba, delikado pala, no? Kasi akala nila ang pag-inom ng alak ay nagpapasaya sa tao. Ba, hindi pala, nagbibigay karamdaman. Yes. Ayon nga po sa Practical Guide Health page 562, sabi nga dito, maraming tao ang hindi lamang namamatay, kundi mismo siya ang pumapatay sa kanyang sarili. Parang suicidal ang dating. Yes, so kaya kung makikita natin, at dahil dito, ay ang pahunahing magiging dahilan ay dahil sa paglabag din ng kalusugan. Ayun. No? Ang ganda, no? Ang ganda ng binabanggit. So, hindi ka nga pumatay ng kapwa mo, anumang bagay. Yes, Sa iyong pagbibisyo, ay parang pinapatay mo na ang iyong sarili. Dahan-dahan. Yes. Opo. At ang iba naman, Pastor, Pastor. ay nanatili doon sa tinatawag na comfort zone. Ayun, no? Comfort zone. Bakit po? Ay kasi nga, alimbawa, yung lifestyle ng kanyang buhay, may pera, may kayang gawin ng lahat, kayang bilhin ng lahat. Correct. So, pagka dumating sa kanya yung pagsasabihan mo, ay hindi, bakit? Kaya ko naman gawin Kaya, ito. Kaya yung comfort zone, parang ayaw nang umalis. Pag pinagsabihan mo, ay Ayaw na babaliwalain. Yun ang nagiging dahilan. Yan. So, maganda din mga minamahal na mapansin natin dahil minsan ay masyado tayong tiwala sa sarili. Correct. Isa Tiwala doon sa mga tinatangkilik natin na napabayaan natin. Kaya may naalala ko ako, Pastor, Yeah. yung isang negosyante na kung saan ay sa sobrang niyang kabisihan sa kanyang online selling, ay milyon-milyon ang kanyang kita eh. Aba, bili na lang siya ng bili ng mga fast foods. Ay nagkasakit, namatay. Ay yung kanyang kinita, ipinangbayad doon sa burol, sa kabaong o sa lahat na yun. Sayang! O kasi namatay ng maaga dahil hindi maganda pala yung kinakain. Yung parang comfort zone niya yun eh. Parang ayaw na niya. Ito na ako. Dito na ako mabubuhay. Hindi po ang ating nais na gano'n na mangyari. Kasi naghanap buhay para mabuhay, hindi naghanap ng kamatayan. Yan, Pastor. Opo. Kaya nga, ang ating programa, Heal Thy Lifestyle. Pastor, bakit ito ang napili mo na Heal Thy Lifestyle? Sapagkat, actually, pagka binasa mo talaga ng tuloy-tuloy, healthy lifestyle. Yan. Ayan, pagkaisahan, no? Pag isang word, healthy lifestyle. Pero, siyempre, gusto nating identify bakit healthy lifestyle. Oo, yun una ko narinig sa nung nakaraan yan. Basahin ko, bakit parang pinaghiwalay ito? Yes, Meron ka bang paliwanag sa bagay na ito? Yes, yung salita kasing heal, Pastor, ito ay tumutukoy sa kagalingan ng isang tao. Yes, opo. At dapat, yung sinasabi ko kanina nga, na dapat ang isang tao ay gamitin niya ang sarili na mismo siya ang gagawa ng paraan para siya gumaling. Kagalingan ng isa. Yun ang tinatawag nating heal. At ito namang yung kabuuan ng healthy lifestyle, actually, ito ay nagmula sa programa ng ating church at tayo nagpapasalamat sapagkat nagkaroon tayo ng gift of health. Wow. Isa sa pinakamabisa at malakas na programa ay ang Heal Thy Lifestyle o Healthy Lifestyle. Mula yan sa individual, kaya tinutukoy individual sa family, sa ating school, sa ating mga churches, o school, community, hospitals, sa mga workplace, kung saan nagtatrabaho tayo. Yan ay suit na suit at doon sa mga lugar na hindi pa nararating, dapat pala maidukit din sila. Yes. So, may kinalaman dito sa healthy lifestyle. Ayun. At dahil dyan, ito ay isang modification program na pangmahabang program. Ayun, pagmatagalan ha? Pangmatagalan. Kaya nga, ito ang ating ipinopromote ngayon, ipinilabas na program na healthy lifestyle sapagkat ito ay matagalan ito. Yes, hanggang dumating pa ang ating Panginoon. Mananatili ang healthy lifestyle. Correct. Opo. Habang nabubuhay, magandang may practice. Correct. Kaya ang tawag ay healthy lifestyle. Yes. Hindi lang ito healthy ka once ikaw ako, person tumutukoy sa isang tao. Correct. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat, tumutukoy yan, na ito ay, yung lifestyle mo ay dapat ingatan mo. Kaya nga, kung babasahin natin ang biblical point of view na may kinalaman dito sa heal, die, doon sa pagkatao natin, gusto kong basahin siguro, Pastor. Sige nga, Pastor. Sa lagay natin sa Exodus screen. 15:26. Sige nga, lagay natin sa screen. Maganda po makita natin yan. Sa Exodus 15:26 ay sinasabi po ang ganito.
At sinabi, kung iyong diringgin ng buong sikap, Opo, nandyan, oo. ang tinig ng Panginoon mong Diyos, Opo. at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos, wala akong ilalagay na karamdaman sa inyo sapagkat ako ang Panginoong nagpapagaling. Wow. Oo, Kaya napakaganda, no? napakalakas at tibay ng salitang ito mula sa ating Panginoon. Correct. Kapag nasunod natin, naingatan natin ang kalusugan, ang Panginoon mismo ay Nagpapagaling. bibigyan tayo ng Walang pagkakataon. kagalingan. Yung karamdaman natin ay babalik sa tamang ayos Yes. at kalagayan. Maganda yung binanggit dyan, Pastor, yung salitang kung iyong didinggin Yes. at iyong gagawin. Yan. So pagka hindi lamang, narinig ko na yan, mga lecture na yan about sa health, lagi mo nga narinig ang tanong, in-apply ba? Yun, Oo, ang isinabuhay ba? pinakamahalaga doon. Opo. Kasi nga, ay maliwanag ang sinasabi, walang ilalagay na karamdaman at ang Diyos ang nagpapagaling. Huwag tayo lagi, papagalingin ako ng Panginoon. Paano ka papagagalingin ng Panginoon? Ikaw mismo, hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Yung bang habang, Lord, pagalingin mo ako, pagkatapos ay ginagawa mo pa rin ang ginagawa, yung hindi naman nagpapagaling sa iyo ay hindi maganda. Kaya pala healthy lifestyle. Kaya yung heal ay di may kinalaman sa kagalingan. Kagalingan. Yung die ay tumutukoy sa person, sa tao. individual. At yung lifestyle, Pastor, ay tumutukoy sa uri at pamamaraan ng pamumuhay ng yes. isang tao. Correct. Yan Ganda, ang, no? Yan ang talagang tunay na kahulugan niya. Lifestyle ay uri ng pamumuhay ng isang tao. At saklaw nito, ang ating pananamit, kaya gwapo tayo ngayon, maganda ang ating pananamit. At pagkain, naku talagang kanina binanggit natin yung ugat ng kamatayan. May kinalaman talaga pagkain. At libangan, ugali, para kayo maging masaya. Ayun, po. At nakita natin, nandoon yung pagkain, nandoon yung mga lifestyle mo sa buhay, yung pagbibisyo, kumakain ka na kung ano-ano, nagbibisyo ka pa, parang double killing ang ginagawa. Yes, Opo. Kasi ang isa pang dahil, bakit healthy lifestyle? Healthy lifestyle, sapagkat ang healthy lifestyle ang siyang tutulong para tayo ay makarecover sa ating karamdaman. Kaya, meron man tayong mga sakit, mga kababayan na minana, sabi dito. Ang tanong doon ay, mawawala ba ito? Ang sagot po dyan ay, itong nating pinag-aaralan. Healthy lifestyle po talaga ang makatutulong sa atin. Kasi ang good news dito, yung lahat daw po mga sakit ay kayang kontrolin. Ang ganda, ha? Kayang kontrolin if you can change your lifestyle. Ang ganda. Oo. Diba? So ang sakit ay napipigilan. Yes. At naiiwasan kung isa sa buhay natin ang malusog na pamumuhay. Yes, Ang Pastor. ganda, no? So, Pastor, dahil nakita natin at napakaganda na binanggit mong kahulugan nitong heal thy lifestyle, ang tanong ko, meron ka ba mga sekreto dyan na pwedeng maipahayag sa kanila o sa ating kababayan ang pagkakaroon ng mahabang buhay? Actually, Pastor, lahat naman tayo ay nagnanais na humaba pa ang buhay. Yes, opo. Ang mahabang buhay ay hindi pagkakataon lamang. Yes. Na dumating sa iyo. Ito ay pinaghahandaan. At ito ay nakikita sa paraan ng buhay. Ikaw at ako ay gusto ng Panginoon na madagdagan pa talaga ang ating buhay. Opo. At dahil dito, tinutukoy dito ngayon, sang-ayon sa isang aklat na ang author ay si Dr. Sibrel Jr. sa It Is Your World or Good Food. Sabi niya dito ay, ang pagkain ay isa sa pinaka-importanting dahilan sa pagtukoy ng paghaba ng buhay. Ang ganda, ha? Kaya yung talagang sa susunod na mga episode natin, i-discuss natin yan. Paano talaga hahaba ang buhay? Pero binanggit natin ay nasa kasalalay po din talaga sa atin. Yung sekreto ng paghaba ng buhay na kailangan nating siyang pasimulan at yung pagreforma ng ating mga araw-araw na kinakain ay napakahalaga. Yan ang sekreto. Ayun. So, may magagandang mga sekreto pala para humaba ang buhay. Kasi nga, ang mga tao ay lahat naman gusto mahaba ang buhay. Yes. Pag may birthday, ang greetings ay long life. Diba? Happy birthday, long life. Lagi ganun eh. Pagka ako bumati talaga, God bless you and add more your years, days to come. Diba? Maganda. Pero alam niyo, minsan napapansin ko, Pastor, pagka may sa mga nasa labas ba, mga tao, pagka bumabati ng long life, happy birthday, at sana humaba ang buhay at malusog. Pero ang hawak agwa di pataranta. Tapos medyo kakaiba. Kakaiba. Tapos nakalagay doon, nakadapa doon na nakakain ng mansanas. Yung mamoy. Oing. Diba? Diba? So, tapos ang greetings ay
humaba ang buhay. Aba, tapos ang inihanda, hindi pambaba ng buhay. Yun Oo, ang pampaiksi ng talagang, buhay. yun ang minsan nakikita natin ngayon. Kaya pagka wala tayong control at temperance sa ating sarili, ay medyo may malaki tayong pananagutan sa katawan natin. Yes. Dahil yun ay, hindi yan ang nais ng Panginoon. Oho. So, dito Pastor, dahil sa mahalaga pala ang kalusugan, gaano kailangan ba talaga natin healthy living para mabuhay ng mahaba at maging malusog? O pwede namang living lang, walang healthy? Dapat magkasama talaga yan, Pastor. Ayun, yung healthy living. Ang healthy living kasi ay dapat makita talaga sa atin. Opo. Kasi sa totoo naman, kahit naman tayo daw po ay maging maingat sa ating mga kainan, magkakasakit pa din, mamamatay pa rin. Pero bakit mahalaga ang healthy living? Ayun. Kasi may mga philosopher nga eh. Yeah. Mamamatay din naman eh. Oo, mamamatay din naman. Parang gusto talaga mamatay agad Kaya nga, pag ako'y nagpo-promote at nagsasabi, Pastor, mamamatay din naman. Totoo naman. Pero anong balik nito sa atin? Correct. Oo. Ngayon, ang positibong bagay na ikaw ay dapat mahaba ang buhay. Bakit? Sapagkat mismo hindi ito ang sarili natin. Ito'y kaloob lamang ng Diyos Yan. na ibinigay sa atin. Kaya para humaba-haba, kaya nga sabi, why healthy living? Because para tayo mag-service sa God longer and more efficiently. Wag, ganda ha? Yung salitang longer. Sapagkat And more efficiently. And perfect health so that you can perfect service. Ayan, oo. Dahil nga, mahirap nga naman na, naalala ko yung nasa Romans 12:1, Yes, na present your body a living sacrifice. Yes, napakalinaw po niya. You cannot present your body a living sacrifice, as a living sacrifice, if you are sick, no? Dahil hindi ka makapaglingkod, hindi ka makasamba. O panahon ng mga pagtitipon, may mga gathering, hindi ka makakapunta. Nasaan si brother kayo ito? Ay, may sakit. Di ba? Diba? So, hindi mo may present. Maganda yung binanggit mo, Pastor, ha? Yes. At nandun yung pag perfect health, Yes, of course, perfect ang service. Yeah, di ba? Masaya. Masaya tayo naglilingkod. Maganda ang outcome pag malusog. Malusog talaga tayo. Yes, Kaya Pastor. dapat mabuhay tayo talagang malusog Ayan. at masaya. Ang ganda, ha? Malusog at masaya. No? Wala namang malusog na malungkot. Ang malusog, masaya talaga. Yan, pag malusog, masaya. Ano po. At dahil sa nakita natin, mga minamahal, yung magandang mga punto na ito, na napakahalaga pala at kailangan natin ng healthful living in order for us to live longer, Yes. ay kanino ba dapat mag-umpisa yung tinatawag nating healthy lifestyle? Saan ba dapat natin umpisahan? At kanino dapat mag-umpisa? Yan, Pastor, ang napakagandang gusto kong pag-usapan talaga Yan, natin. oo. Kasi tayo, given na eh. Matatanda, alam na natin ito. Pero, kanino ba nga talaga dapat mag-umpisa? Correct, ang oo. kalusugan? Para Alam hindi ninyo, magturo-turo kung kanino. Maliwanag po yan dito eh. Opo. Sabi ng ating isang manunulat na si Propeta Ellen G. Ellen White White, sa kanyang libro na Diet and Food, 231-71. Councils on Diets and Foods ba yan? Yes, 237, page 1. O Pragnapuan. Yes, if children and youth were trained Yung mga kabataan, ha? and educated to habits and to self-denial and self-control, Yes. if they were taught they eat to live instead of living to eat, they would be less disease and less moral corruption. Ba, ang ganda, ha? Kaya kung ang mga bata natin sa umpisa pa lang ay na-train na, Yes. naturuan na ng ganitong tamang pamamaraan ng Nasanay. malusog na pagkain at nasanay, Opo. sa kanila talaga, ang magulang mismo ang sinasabi dito na Correct. magmumula talaga sa atin. Kasi po, sinasabi dito, kahit nga yung dating former president natin, Opo. si President Bill Clinton, ang sabi niya dito, napagpasyahan ko lang na ako ay may mataas na panganib at ayoko nang lukuhin ito. Opo. At nais kong mabuhay upang maging isang lolo. Kaya nagpasya akong pumili ng dieta na sa palagay ko ay mapapakinabangan ang aking pagkakataon na maging buhay na matagal. Maganda. Maliwanag po dito na sinasabi mismo niya na bilang lolo, gusto kong makita pa na masaya ang aking mga apo. Ayan, oo. Kaya ang kanyang parang idinadrive dito, dapat talaga mula sa bata, turuan talaga sila Correct. na yung tamang pamaraan ng buhay at maturuan sila ng tamang appetite o pagkain na suit doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Ayun. Ang ganda, Pastor, ha? Yes po. Mga minamahal na mga taga-subaybay, nakita natin doon sa napakaganda ng kanino dapat nag-umpisa ang lifestyle. Yes dapat sa parents. Yes. Dahil ang parents ang may pananagutan
ang may responsibilidad sa kanilang mga anak kung anong ipapakain. Yes. Kasi pagka maliit pa lang, nagsisimula pa lang kumain, ang ipinakakain mo na doon ay hindi na maganda, yun ang hanap-hanapin ng bata. Yes Kaya po. pagpakainin mo ng gulay, ba hindi masarap sa kanila? Kasi ang ipinakain, mga fast foods. Di ba? Oo. Ay hindi nakakain. Gusto ko, Jollibee, di ba? Ganun kagad. Yes, Pastor. Oo. Eh, pagka ang kinakain natin lagi ay hindi akma sa katawan, aba yung bata ay hindi mamamatay ng matanda. Bata Yes. pa lang mamamatay na. Oo. Hindi tatanda. Talaga dapat turuan talaga ng yung lasa nila ay mabago, yung fruits and vegetable talagang yun ang ma-intake nila. Alam mo, ang isang karanasan natin dyan sa ating mga paglilingkod ay merong pagkakataon na isang lola na nakita yung isang bata ay kumakain ng parang yung simple lang na boiled na talbos ng kamote. Hindi nasanay yung kanyang apo. Opo. Pero nung nakita niya, anak, apo, pwede bang tumikim ka naman ng kahit kapirasong talbos ng kamote Opo. para masanay ka din? Ay di napilitan yung bata. Pero katatapos lang niya kumain. Ang pagkain niya siguro ay iba doon sa kinakain ng isang bata. Opo. Pag tikim niya, aba ay napasuka. Sumuka siya. Kumain ng talbos ng kamote Talbos na ng suka. kamote, sumuka. Sapagkat hindi niya kayang i-take Opo. yung lasa ng talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Parang sa panahon natin, Pastor, medyo nakakalungkot din pag Yes, na Pastor. magiging sitwasyon. Opo. Kaya sabi ng lola, sana hindi ganito ang magiging takbo ng Correct. pamumuhay ng aking susunod na henerasyon. Ayun. No? So, yun napakalaga po yan. Napagtanto ng lula, Pastor. Yes, opo. Doon sa binasa mo kay na Pastor, doon kay Ellen White, na napakaganda, may binanggit doon na dapat ang tao hindi nabubuhay para kumain. Yes, opo. Oo. Kundi kumain para mabuhay. Kasi pag nabubuhay ka para kumain, wala kang ibang gagawin kundi kumain ng kung ano-ano. Correct. Pero Walang pag- control. Yes, walang control. Kaya napansin doon, ang bata ay maturuan ng self-control, masanay sila sa dapat kainin, di ba? Yung magiging habit nila. At higit sa lahat, pag kumain ka para mabuhay, ang kakainin mo yung pangpahabang buhay. Yes. Hindi yung kumain ka para mamatay. May kasabihan nga wag Opo. daw nating ipalagay ngayon na ang magtuturo pa yung mga animals Correct. o mga hayop. Huwag na hintayin. Kasi meron dito usapin na parang nga. ang nagtuturo pa, sabi, in the like manner today, the animals themselves are to be the teachers of the child. Aba, Parang malaking sampal sa atin Magulang. ng mga magulang yan. Yes, na ang magtuturo dahil wala tayong panahon, ay parang yung kanilang alaga Opo. ng mga animals ang magtuturo. Aba, hindi natin pwede namang tanggapin ng ganun. Correct. Dahil mas higit tayong mas may alam, may malaking kapasidad na gawin ito. Opo. Sa atin po, pasisimulan talaga yung habits ng appetite ng ating mga anak. Magmumuna talaga sa ating mga magulang. correct. At doon nga nakita ko sa picture mo dyan, ang kinakain ng rabbit ay carrots. Oh, yeah. Aba, opo, at kumakain niya mga dahon. Tayo hindi. Yan, Aba, diba? mahirap yun, insulto. Naalala ko tuloy yung aking pinsan. Ako kasi nung aking nag-aral ng college sa public school, bago pa ako nagpapastor, nakikita ko sa kanyang tindahan kasi nagtitinda kami. Makain siya ng carrots. Araw-araw. Yes, opo. Meron isang carrot. Sabi ko, ba't mo kinakain? Sabi niya, maganda ito sa katawan. Kaya sabi ko, kaya pala ang ganda ng kutis niya. Tapos, mga ma-orange-orange. Sabi ko, ang sikreto pala, kumakain siya ng carrots, 1 o 2 beses sa isang araw. Oh, di mo? Pwede pala yun. Sabi niya, napakaganda nito. Sabi niya doon sa doktor na nakausap niya, napakaganda doon ng carrots. Kung hindi sanay. Yes. Sabihin, ano bang lasa nito? Parang, yan ay pag-uusapan din natin yung mga benefits niya. Yan, Mga no? mula dyan. Kaya ngayon, atin munang general muna tayo. General mo tayo. Ipalakasin muna natin ito. Bakit mahalaga? Opo, para lalo tayo silang dyan. maingganyo Yes, na opo. manood sa next episode. Ayan. Yes. Opo. So ano ang connection, Pastor? Dahil sa ang pinag-usapan natin ay lifestyle o kalusugan ng ating pangatawan, ng ating pamumuhay, of course, ang ating katawan maingatan. Anong connection nito sa paging katiwala natin sa ating katawan bilang steward ng ating Panginoon? Pero bago ko sagutin yan, Pastor, gusto kong ipakita rin sa kung makikita natin yung divine cooperation. May palabas natin dito. Yung divine cooperation na sinasabi ng ating manunulat na si Mrs. Ellen G. White Opo. sa Testimonies for the Church chapter 9, 113 na po. Meron siyang binanggit dito yung divine cooperation. Bago natin sagutin yung tanong mo. Sige nga, basahin natin. I am instructed to say that health reform
educators go forward. Bang ganda ha? So, Ano ang in-instructan niya? Oh. Health reform educators must go forward. Forward. Hindi backward ha? Backward. Oo, forward. Kasi nga, abante. iba ang sitwasyon na natin ngayon. Hindi na talaga nagiging madali. Sapagkat sa dami ng ating challenge na pagkain, ay iba ang nagiging resulta ng katawan talaga ng tao. Kaya ngayon, bilang tayo na mga nakakaintindi, mga educators tayo, mga professionals, Opo. ay siya'y sinabihan ng lingkod ng ating Panginoon na, educators, go forward. At let those teach, ang lahat ng ito. Maging nga doon sa tinatawag na third angel's message, stand truth to their colors. Tumayo tayo sa colors natin at sabihin natin, ito talaga ay mahalaga. Opo. Dahil naniniwala tayo na ang health ay siyang kanang kamay ng pagpapaliwanag ng salita ng Panginoon. gospel. So, ibig sabihin, ang health ay kapartner siya ng gospel. Yes, Kaya opo. health ng gospel, go one in one. One in one. Opo. Hindi pwedeng maghiwala yan eh. Oo, kaya pala sa ating mga pangangarap, Pastor, lagi tayo may mga medical mission. Yes, number one yan. Correct. May mga turo tayo, may mga modification program tayo about regarding the health. Yes. Kasi nga, gusto nating i-build natin sa mga community, sa mga tao, Opo. na para ikaw'y maging effective, natanggapin ang pabalita at paghahayag ng mabuting balita, it should be first, ikaw'y malusog. Correct. Oo nga. Di ba po pwede mag-lecture ka doon? Pag udak-udak ka doon. Kaya, di ba, paubo-ubo tayo. Kaya ako, kinakabahan ako tumayo dito. Sa totoo lang. At ang sinasabi pa dito sa 1 Corinthian o Corinto, unang Corinto, 4:1 and 2, kaya't ituring ninyo kami bilang mga lingkod ni Kristo na at mga katiwalang mahiwaga ng Diyos. At bukod dito ay nangailangan sa mga katiwala na sila ay Matagpo magtagpuan ang tapat. Ayun, mahalaga. Yan yung binabanggit mo kanina tanong Opo. sa atin. So, mahalaga pala doon sa pagiging katiwala ng katawan, maging tapat. Yes, Una, opo. tapat tayo sa pangkalusugan. Yes, opo. Sapagkat nakita natin, kung ang Biblia pag-uusapan natin, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Opo. Yes, and then pagka sinira natin, hindi natutuwa ang Diyos. Yes, opo. Opo. At So, binabanggit pa dito sa banal na kasulatan, sa Bagong Tipan, sa Tito 3, talatang 8. Sige nga, lagay natin sa screen. Siguro, Tito 3:8 para Tito masundan ng ating 3:8. mga taga-subaybay. Para makita din natin yan. Ano po ba ang pahayag nito para siyang pagpapatibay na ang mismong salita ng Panginoon ay siyang magpapatibay at magpapalakas sa atin. Opo. Sabi dito, Tito 3:8, Opo. tapat ang pasabi. So, at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat na panatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Ayun. So, napakahalaga pala, no? Napakanda niyan. Oo, inilaan at ipinag-iingat tayo yung ating mga sarili. Aba, Sa maganda. taon natin. Merong counsel din pala si Apostol Pablo Yes, na to take care of our body. Yes. To take care of ourselves sapagkat hindi nga natin magagawa yung mga bagay-bagay kahit sa paglilingkod sa Diyos, sa paggawa ng mabuti at hindi magiging pakinabang kung ikaw ay merong karamdaman. Kaya nga ang sa program ng ating health department, Pastor, partner, ay hindi lang dapat sa atin matake ito o matanggap natin. Dapat ito talaga ay maibahagi sa iba. Kasi kahit na si Mrs. Ellen G. White ay nagsabi na, I have a great light from the Lord upon the subject of health reform. May kinalaman sa pagbabago ng mabuting kalusugan. Opo. I did not seek this light. Hindi niya nais na tanggapin yan. Opo. But I did not study to obtain it. Hiniging yung pag-aralan niya. But the Lord give it to me, and it was given to me by the Lord to give to others also. Abang ganda, ha? Yan ang kanyang pahayag. Oho. Doon sa kanyang sinulat sa ating aklat ng Counsels on Diet. Counsels on Diet, 493. Ayan. So maganda yung binanggit, Pastor, ha? Na yung great light of health Yes. reform, mahalaga kasi yun, mga minamahal. At in-instruct, hindi lamang pang sarili, Yes. kundi para sa lahat. Kaya yung ating programa, inilunsad natin ang segment ng Health Heal and Thy Lifestyle in order for us to share, no, makapag-share tayo ng mga idea at mga information para ang tao, kayong mga kapatid at mga kaibigan sumusubaybay at na laging nag-aabang sa ating programa, na kayo ay matuto papaano mamuhay ng may malusog na pamumuhay.
lifestyle, no? Yes. Mga minamahal. At makaiiwas doon sa mga pagkain hindi nararapat kainin. Kaya sa next episode ay makita Yes. natin yung mga gandang Oo. pag-aaral natin. Kaya nga ang kasabihan ay ganito. Opo. Gawin ang lahat ng kabutihang magagawa mo sa paraang makakaya mo, Opo. sa lahat ng lugar na magagawa mo, sa lahat ng oras na gugugulin mo, sa lahat ng taong kasalamuha mo, hanggat kaya mo. Yun. Kung ibig sabihin talagang isasalang, kung sa madaling salita, sacrifice ito. Ayan, sacrifice. Opo. Sacrifice talagang huwag tayong makiayon na talagang pagka nakakita tayo na ang pagkain ganito ay lantak naman agad tayo. Nga. Kailangan nating magdahan-dahan sa Yan, bahay. dahan-dahan. Nandun yung tinatawag nating pagkokontrol. No, temperance, mga minamahal. Ano po? At of course, ang oras natin napakabilis. Pastor. Yes, opo. Kung atin bang susundin yung batas pangkalusugan, ano po? Meron ba tayong benefits na makukuha doon? O di kaya yung mga blessing o pagpapala? Yes, opo. Maliwanag na maliwanag po ito, Pastor. Opo. Sa aklat po ng Isaiah 58, verse 8. Ito po ang pahayag niya. Gusto Sige po nga, nating ilagay nga natin sa screen. ilagay din po sa screen niya. Opo. Isaiah Isaiah 58, verse 8. Ang pahayag po ay ang pinakang kwanito buday, merong promised blessing ang Panginoon. Ayan, Talagang Pastor. pagpapalo siya. Kung magkagayo sisikat ang liwanag, yan, sa iyo at matutulad kayo sa bukang liwayway, itong translator nito, hindi magtatagal, manunumbalik ang iyong kalusugan. Aba? Mahayag sa iyong unahan ang mabuti ninyong gawa at sa iyong hulihan, papatnubayan kayo sa kalwalatian ni Yahweh. Aba, ang ganda ha? Opo, yun ang kanyan. So, binabanggit pala doon, Pastor, yung napakagandang salita, yung kagalingan. Yes. Oo, yung kagalingan. At Yung benefits talaga. Oo. mayroong benefits pala pagka tayo ay tinatawag nating susunod sa batas pangkalusugan. Practical godliness yan yung kung ginawa natin. Opo, dahil ang pagiging malusog ay panukala ng Diyos. Yes, opo. Opo, at ang kagalingan, yun ang nais ng Diyos. Correct, So, ang tao napapagaling kapag nais niyang gumaling. At kapag nais niyang gumaling, susundin niya ang mga tuntunin ng batas pangkalusugan. Yes, Pastor. Opo, kasi kung hindi mo susundin, gusto mong gumaling, patuloy kang patumoy ng nilalabag pa rin. nilalabag pa rin. May parang walang saysay. Para bagang, halimbawa sa doktor, halimbawa lamang, meron kang karamdaman. Binigyan ka ngayon ng gamot, pang maintenance. Ano? Kakain ka pa rin nung ipinagbabawal. Tako. Ang sasabihin ay, may maintenance naman. Oh. Malungkot talaga, Pastor, Opo, na lagi ka kontra, Pastor. makita yung ganun. Kaya minsan, sa aking mga minamahal sa buhay, mga Opo. kamag-anak na na-encounter ko, ay sabi sa akin, ikaw paparoon pa lang. Kami narito na. Pabalik na. Matindi, Narito ha? na ako, sabi ko. Parang pelikula, ha? Pero kahit pa sabihin na, ito na ang sabi ng doktor, talagang hindi pa rin magawa. Iwasan talaga. So, kailangan talaga natin ang sacrifice dito, Pastor. Sacrifice. Oo. Na yung ating concentration at yung ating temperance Opo. ay talaga nating ipanalangin niya sa Panginoon. Ayun. Sa Oo. bahaging ganyan. Dahil nasa tao kasi yung minsan walang pagpipigil. Yes. Walang pagkokontrol. Pero sabihin ng Panginoon, mayroon akong lulo nung araw. Yeah. Bago natukwentuhan natin saglit. Yeah. Maganda yan mga testimony, mga patotoo yan. Yung lolo na ito ay talagang matakaw siyang kumain ng karne. Aba ay sabi niya, paano ko ba ito matanggal? O kasi yung promotion doon ay magkaroon ng reforma sa pagkain. Yes. Pagka nakaamoy siya ng karne, ay talagang tumutulo ang laway niya. Talagang gustong-gusto niya kumain. Aba ang sabi niya ay pinayuhan siya ng isang pastor natin, idalangin mo sa Panginoon. Tuwing alas 12 ng hating gabi, bumabangon siya, nagpipray. Lord, alisin mo yung aking panlasa sa karne. Aba, matindi. Aba, one day, nagulat siya, pastor, one day. Parang nung nakaamoy siya ng karne, nasusuka na siya. Sabi niya, iba itong karanasan ko. Hindi na siya naglalaway na parang gusto niyang kumain, kundi nasusuka na ang kanyang naramdaman. Ba talaga pala pag-ilapit sa Panginoon Yes, ay Pastor. nagkakaroon ng tinatawag nating pagbabago. Correct, Opo, Pastor. Opo. At ang panghuli, Pastor, dahil sa ang oras natin ay Yes. patapos na. Kulang ang oras natin, ano? Yes. Na-discuss itong ating pinag-uusapang ito. Opo, kaya by episode ito, mga minamahal, para lagi masubibayan tuwing Miyerkules po. So, sa aspeto ng tao, Pastor, anong aspeto ng
tao ang magkaroon ng balansing pamumuhay para balance naman. Yes. Alam mo, ang pahayag ng World Health Organization Yes. at ng Department of Health at maging ng ating manual sa Yes. church, ng ating Seventh-day Adventist, Opo. maghalos magkakatugma eh. Ang definition ng World Health Organization ay itong health na ito ay complete physical, mental, social well-being. Pero nung 1970s, dinagdagan nila o 80s na ikinumplete na kasama ng spiritual. Oh. So kaya nga ang sinasabi dito na aspeto ng balansing pamumuhay ay tumutukoy sa 4 na aspeto ng buhay. Aba, maganda ha? Yan, physical, mental, social, and spiritual. Aba, maganda. Yan po ang talagang totoo niyan. At ang bahaging ito ng physical at mental ay hindi po madali. Yes. At binabanggit din sa 1 Timothy 4:15 na kailangan nating i-practice Ayun. araw-araw Oh, yun. sa buhay natin. Opo. Yan po ang pinakamahalaga. At dahil sa tayo merong malaking tunggalian na kinakaharap Yes. sa spiritual, sa mental power and physical life, at higit sa lahat ay doon sa taste natin. Yes, opo. Kailangan nating ito'y isurrender sa ating mahal na Panginoon. Ayun. So, napakaganda, Pastor, no? Dahil sa minsan, nandun talaga yung struggle ng tao na labanan ito. Kaya sabi pala doon ni Apostol Pablo kay Timoteo, practice every day. Yun. Ba, practice ha? Sanayin. O dahil kapag hindi ka sanay, aba ay mahirapan ka nga dahil hindi ka sanay eh. Pero kapag isinasanay mo, pagkatapos ipinapractice mo doon talaga at sa tulong na biyaya ng Panginoon, ay mapagtagumpayan mo. Yun. At higit sa lahat ay masunod mo. Kaya nga, nagsimula tayo sa hill, yung tayo yun, magkaroon tayo ng mabuting lifestyle. At alam niyo, Pastor, nabasa ko sa Bible, yung palang kalusugan, may kinalaman sa kabanalan. Correct. Opo, na kapag sabi doon ni Apostol Pedro, mamuhay tayo ng may kabanalan sa lahat ng antas o uri ng pamumuhay. Correct. At sa pamumuhay na ito, dapat, binanggit mo yung 4 na aspeto, ay dapat ang tao, piliin niya ang maging malusog. Choice, yung palang paging malusog, pinipili ng tao. Yes Hindi lamang pribilehyo, kundi choice ng tao yun, Pastor, di ba? Oho. Na pag gusto mong maging malusog, anong gagawin? Yun. Oho. Kaya Kung gusto it mong is your kasakit, choice. anong gagawin? Sige nga, Pastor. Choice, yeah. It is your choice. Ano po? Kasi po, ang Panginoon, tayo talaga ang magde-decide. Opo. At sa pagpili natin ganyan, ang pagpili natin ay dapat yung ating temperance ay number 1 po natin palalakasin. Opo. Kasi mahalaga po yun. Kaya sa John 3, 1-2, sabi doon, minamahal, sabi nga ng Panginoon, dahil pinili natin ito, pero siyempre, mahirap natin gawin kagad. Yes. Pero minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumiti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Ba, ang ganda ha? Ang panalangin sa atin ay mapabuti. Yes no? po. At guminhawa Yes. ang kalagayan. Ano po? Ba, kung ang Apostol Juan, sa biyaya ng Panginoon ay gustong maging, yun ang panalangin niya, maging malusog tayo. Aba, dapat ganun din ang ating nais pala. Yes, Opo. At alam nyo, pagka pinili mo yung maging malusog, ay susundin mo itong healthy lifestyle. Oo. Yes po. Pag gusto mo magkasakit, ay bahala ka sa buhay mo. Ganun. Dahil choice yun eh. Yes po. If you choose to live longer and if you choose to live healthy, ay di of course, mamuhay ka na malusog. Yes. Kaya sa aking pamilya, Pastor, Sige, Pastor. ito ang aking iwan, ano po, ang pinaka-biggest capital ng aming nais na investment ay Opo. kalusugan. Ayun. Kaya yan ay aming pinagsisikapan na isalarawan at ipamuhay ang health. Ang healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Maganda, no? Dahil mahirap naman na tayo ay patuloy na sabi, gusto mo maging malusog, ano ka nito? Pagkatapos tayo ay hindi naman, di ba, namumuhay ng ganun. Mahalaga din pala yung mga minamahal. Pinapractice natin. Sabi nga nila, practice what you preach. Yes. I-actual talaga. Makita yan sa actual, ating mahalaga. kalagayan. Yes. So, mga giliw naming mga taga-subaybay, I hope na sa maiksi nating pag-aaral ngayong Yes po. umaga ng introduction pa lang ito, episode 1 ng Yes, ating meron pa healthy tayo. lifestyle. Mahaba, kaya nga ang healthy lifestyle modification program, mahaba Yes, talaga yan. Hanggang may media. Hanggang may media. Tuloy ang healthy lifestyle. Opo, hanggang nandito si Pastor. Yeah. Opo, ay tuloy-tuloy tayo. Okay. Opo, mga minamahal. Para mapakinabangan ninyo kung ano yung nilalaman. At abangan nyo rin po siya sa ating Dep Talk sapagkat makikita ninyo anong kahalagahan ng kanyang department sa pagdating sa health
at pagdating sa ating mga lokal na iglesia. Yes, Ano po? Pastor. At yung schedule niya yata ay 30. 30. September 30. ayun, oo. At abangan ninyo mga minamahal para maipahayag natin no, yung mga mahalagang bagay sa kanya. Alright, at bago tayo magpapaalam, tayo po ay dadako sa ating panalangin, Paso. Sino ba nag-pray kanina? Ako ang nag-pray, Ikaw, tayo Pastor. manalangin po. Dakilang Diyos, sa mga oras na ito, kami po'y nagpapasalamat sa isang napakagandang episode Lord. na amin pong napag-aralan at naibahagi ang mahagandang mga idea at mga impormasyon sa aming mga taga-subaybay. Aming dalangin, Panginoon, na ito'y naging pagpapala at kapakinabangan sa aming mga kapatid, sa aming mga taga-subaybay. At patuloy nilang tangkilikan ang programang ito upang makatulong sa kanilang maging malusog sa magitan ng mga maituturo namin kasama si Pastor XP. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At amen. Mga minamahal namin na mga kaibigan at mga suking taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat no, sa inyong panunood at pagsubaybay sa ating programa. At of course, sa pangalan ng ating programang Healthy Lifestyle, kasama natin ang ating mga teknisyan, of course, ang aking kapartner at laging kapartner dito sa programang ito, walang iba si Pastor XP Figalan. Ano po? At ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Joel Asenala, nagsasabi, laging tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. God bless you.